Meron po tayong balita mula sa bansang South Korea. Nagsapakan ang ilang mambabatas sa loob mismo ng kanilang parlamento. Nagpupumilit yung isang mambabatas na makapasok sa sesyon. Pero hinarang siya at tapos, ayun, sinapak ng isa pang mambabatas. Rambulan na! Hinaharang ng oposisyon ang pagpasok sa plenary hall kasi tutol sila sa pagpasa ng kanilang budget. Gobyerno, nakapaloob kasi sa budget na yon ang malaking pondo para sa isang kontrobersyal na proyekto ng presidente ng South Korea. Gusto nilang tapisan ang budget pero ayaw naman pumayag ng mga mambabatas na kakampi ng administrasyon. Sa huli, ayan, napasok ng oposisyon ang sesyon. Hindi raw sila aalis hanggat hindi napapabigyan ang kanilang hinihiling. Samantala, panoorin niyo po itong balitang ito mula pa rin sa ibang bansa. Chile naman po, isang kotseng pangarera na disgrasya. Ensayo pa lang po yan para sa tinatawag na Dakar Rally. Pero mamaya-maya, ayan, nagpaikot-ikot yung kotse. 13 beses po nagtumbalelong yan. Sa kabutihang palad, nakaligtas at hindi malubhang nasaktan ang driver. Bumigay daw yung isa sa mga gulong ng kotseng kanyang minamalayo kaya nawalan siya ng control. Umarangkada na po ang Oplan Istabero ng Department of Transportation and Communications o DOTC. Laban po yan sa mga taxi driver na pihikan sa pasahero. Sa unang araw ng kanilang kumpanya, isang taxi driver agad ang nasampulan. Nakatutok si Maki Pulido live mula sa Cubao sa Maki. Alam mo Mike, sa totoo lang ay buong taon namang problema ang mga taxing namimili ng pasahero o kaya'y nangongontrata. Mas kapansin-pansin lang ito sa panahon ng Pasko dahil nga sa dami ng mga kababayan nating nagpupunta sa shopping mall. Kaya heto na naman ang hulian ng Oplan Isnabero ng DOTC, LTO at LTFRB. Oplan ito laban sa mga abusadong taxi driver. Matyaga namang nag-ikot sa ilang bahagi ng Quezon City ang mga taga-Oplan Isnabero hanggat makatsyempo ng pasaway na taxi driver sa Trinoma Shopping Mall. Sabi ko, sandali tatabi ko. Nakaharang kami. Ano pa sabi, ma'am? Hindi ko siya. Sabi ko tatabi ko. Boss. Kung mamili ang driver ng pasahero, 1,500 pesos ang multa, 2 buwan ding suspendido ang kanyang lisensya. Kung mangontrata naman ay 750 pesos ang multa at 45 days na suspendido ang kanyang lisensya. Tiniyak namang muli ng DOTC Special Action Center na hindi ito ningas kugon. Tuloy-tuloy na naman daw ang kanilang operasyon laban sa mga abusadong taxi driver. Dire-diretso ito. Wala na tong tigil talaga. So, we are giving the warning to those mga abusadong drivers. Wag naman nating iabala ang ating mga publiko. Sakay natin ng maayos, may metro kayo, gamitin yung metro nyo. Kaya nga yan may metro para gamitin, hindi para mangontrata. Payo rin naman Mike sa mga pasahero ng mga pasaway na taxi driver kung sila ay mabiktima, sila ay dapat tumawag at magreklamo sa DOTC hotline at ang numero ay 7890. Mike? Maraming salamat, Maki Pulido. Mahigit 1 linggo na mula ng mapalanunan ang mahigit 700 milyong pisong jackpot sa Grand Lotto. At ayon sa PCSO, isang lola ang nagpunta sa kanilang tanggapan para kubrahin ang premyo. Mula raw sa Zambales, ang lolang kumukuha nung jackpot. Kwento raw niya sa PCSO, pinataya niya lamang ng, pinataya niya ng 5 lotto ticket ang kanyang apo sa outlet. Pero 4 lang daw ang ticket na ibinalik sa kanya ng kanyang apo. Yung pang-5 na umano'y ticket na nanalo, nasa apo raw niya na hindi na raw niya makita. Mula nung siya ay nanalo, hindi naman ibinigay ng PCSO kay lola ang premyo dahil wala siyang may pakitang ticket. Pinayuan daw nila ang lola na dumulog na lang sa pulisya. Abangan! Jeneline Mercado, may dapat bang ipagselo sa tambalang Dennis Trillo at Heart Evangelista? At mga haligi ng GMA News and Public Affairs at iba pang programa ng Kapuso Network, wagi sa Anak TV Awards. Susunod na yan dito sa 24 Oras. Parang walang marka.